An baton han imo problema, karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haib. An baton han imo problema, nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong perti. Tikang Lunes ngadto Sabado. An baton han imo problema. Maupay nga gabi nga tanan mga kasangkayan. Adniluwat kita hain usa ka oras nga pagkaurusa han aton taramdan an baton han imo problema. Inihi Kuya Joel. Inihi Ate Rebecca, masarang ha iyo maupay nga gabi ha iyo mga kasangkayan. Nagkiti ka husay ka gudla Ate Vic, maupay nga gabi ha imo. Salamat Kuya Joel, nagtitikog po ka lagi hapon maupay nga gabi ha imo. Yes, salamat. So, kamaliwat mga kasangkayan, di dahayo tagsa nga panimalay. Hinaot untang ada kamo ha maupay nga kahimtang. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga viewers, ang ating mga avid viewers, lalong-lalo na dito sa Tanawan, Leyte, lahat ng ating pong mga kapatiran sa Jesus Our Refuge, sa ating mga leaders at sa ating mga kaibigan, mga kasangkayan ha Facebook, anaton mga kasangkayan dida ha Manila, ha Imos, Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay napapanood nina Carmencita Luna Sabilo sa isang malaking screen sa Smart TV. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na kay Joaquin Luna. Okay? So magandang gabi sa iyo, Joaquin, at sa lahat ng mga kapitbahay ni Carmencita at sa lahat ng kanyang mga kasama sa bahay. So salamat sa inyong pag-tune in. Kami po ay humihingi ng paumanhin. Kagabi ay nag-brown out po dito sa Tanawan. Mahigit 1 oras. Pero kami po ay nag-live pa rin kahit alas 11 po ng gabi. Dahil po kahapon o kagabi ay 1 buwan na po tayo, Ate Bex, sa baton han imo problema. So kagabi po ay ang ating pong Mansari, first Mansari han baton han imo problema. Akalain mo, Ate Bex, umabot na tayo ng 1 buwan. So, magandang gabi sa inyong lahat dyan at sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga nanonood. Kung ito ang una mong pagkakataon na mag-tune in sa ating programa, ang ating pong paksa ngayong gabi ay patuloy nating tatalakayin kung paano ang tamang pagpapalaki ng anak. So, ito ang pang-5 gabi, Ate Beck, part 5. So, pag-uusapan natin ngayong gabi kung paano natin matutulungan ang ating mga anak upang matupad ang kanilang pangarap. Ate Vic, pangumusta ka agad sa ating mga nag-tune in dyan? Okay, maupay nga gabi ha iyo mga kasangkayan, di ha maghulod. Yan ha Kabuynan, ha Singapore, ha Santo Niño, ha Magay. Yes. Ngan dida ha Buntay. Salamat ha Ginoo. Yan. Happy birthday kan Mrs. Maria Cleopas Manatad dida ha Ibabaw Bliss Cordoba, Cebu City. Birthday? Happy birthday ni Ate Yoli. Yes, happy birthday Ate Yoli. Ngan kan Kuya Jul Ladisma dito ha Saudi Arabia. So, happy birthday, kapatid. Maupay nga gabi nga happy birthday. Happy birthday. Okay, Ate Vic, meron muna akong babatiin, napakahalaga. Itong aking kaibigan from Kabitunan, Daram, Western Samar.
Okay, so si Sir Adonis Mojica, siya ang pastor doon sa kanilang church sa Kabitunan, Daram, Western Samar. At doon siya rin nagtuturo sa Kabitunan, Western Samar. So magandang gabi sa inyo dyan, mga taga Daram, Samar. Maupay nga gabi hay yung tanan. Hinaut unta nga ada kamo ha maupay nga kahimtang from Northern Samar, maupay gihap nga gabi hay yung tanan, taga Katbalogan. O dito ha Surigao City, maupay nga gabi hay yung tanan. Ate Vic, pwede kita makampo. Maupay nga Okay, gabi sige. gihapon kan Jezreel Manatad from Cagayan de Oro City. Alright. Yung gabi sa inyo diha sa Cagayan, Pastor Jezreel Manatad nga nag-imong pamilya gihapon. Okay, Sister Salud Isabelo from Makati, maupay nga gabi. Ngan mag-ampok kita anay. Amay nga baraan damo nga salamat han imo Yes, paghataghamon hin kay gayunan niya na Lord. Salamat sa mo pay nga panahon. Salamat Ginoo han imo dako nga pagugmaha amon. Yes, Jesus. Bless mo ani nga programa Lord. Pati ini amon mga viewers. I-bless mo ang matagusa hang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Maupay nga gabi ay nga tanan, labi na aton mga first time nga nag-tune in han aton programa. Maupay nga gabi ay nga tanan, labi na aton guwapo nga pastor, Living Word. Pastor Dan Quincy Mukia, maupay nga gabi upod kang Ma'am Gina, and to all your family and to all the family of believers and Living Word Ministry at Tacloban City. Maupay nga gabi ay nga tanan. Alright. Maupay nga gabi imo Eva Constantino from Tansa Carissa, Cavite. Okay. Ang aton mga leaders, ng family, ha Jesus our refuge. Maupay nga gabi iyong nga tanan. Nga ang Diyos magapanalangin ha aton matagusan nga kinabuhi. Okay, welcome kita na aton taramdan ang bato na imo problema. So yan ang gabi ang aton ikalimang panahon nga aton pagisgutan kung paano naton patutubuon, ang aton padadakuon, ang aton mga anak. Labi na naton mga teenagers. So, Ate Beck, may pa naton pangumusta nga importante. Pangumusta gyapon kan Lodibina Lapinid. Didaha Mandaluyong man siguro to. Okay. Mandaluyong City, maupay nga gabi iyo nga naton mga kasangkayan pa. Rolando Alcunaba, ngan Mercy, ngan Gidedeya. Maupay nga gabi iya. Okay? Aba Maligro, maupay nga gabi gihapon. Ate Evelyn Espada, ngan Marta Lonsaga, maupay nga gabi iyo ngan Veronica Valera. Amen. Amen. Hallelujah. So, yan ang gabi, Ate Beck, magpapadayon kita na aton topic. Ang ating pong patuloy na tatalakayin ay ang paano ang tamang pagpapalaki ng anak. So, ito po ay part 5 na, Ate Beck. Di ba? Mula ng Lunes hanggang ngayon sa Biyernes ay pinag-usapan natin kung paano ang tamang pagpapalaki ng anak. So, ngayong gabi, ang ating pong pag-usapan ay paano natin tutulungan ang ating mga anak sa kanilang pagtupad ng kanilang pangarap upang sila'y maging successful sa kanilang mga buhay. So, bilang mga magulang, napakahalaga na malaman natin kung ano ang gagawin natin upang matulungan natin ang ating mga anak sa pagpapalaki upang maging successful sila sa kanilang mga buhay. So, Ate Beck, babasahin muna natin ang salita ng Diyos from Jeremiah 29, verses 11 to 13. Verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa gabing ito
na patnubayan mo kami, Panginoon, na sa aming pagkikinig ay meron kaming Yes, Jesus. matanggap at amin pong isabuhay namin, Panginoon, sa bawat buhay namin, lalong-lalo na sa aming pamilya, sa aming mga anak. At kami po ay nananalangin na Ikaw ang Diyos, Ginoo nga magbendisyon na matag-usa sa amon mga listeners, sa amon mga viewers. Salamat, Ginoo, ani mo pag-ikupo diyan na gabi, amin at amon pag-ampo, pinagihangaran ni Jesus. Amen. So, mao pa yung gabi, kaupod namon kamo mga kasangkayan, kung ano't bobohaton naton para maging manilang puso nit aton mga anak. Kay waray kag anak atibek nga diri karuyag ngit aton mga anak maging successful. Aman iton karuyag naton mahitabo. So, kamo ada dida hayo mga tagsa nga panimalay, pwede kamo mag-comment in bisan ano nga nahunahonaan niyo nga adayo kasing-kasing nga mga kabulig hapag tutduhan naton mga anak para hira maging manilang puson, maging successful ang kanilang mga buhay. Praise God. Ang pagiging successful po ay hindi po aksidente. Kailangan ito ng tiyaga, pagsisikap, kailangan ito ng patuloy na pag-aaral, kailangan ito ng sakripisyo, and most of all, kailangan mahalin mo kung anong ginagawa mo at patuloy kang natututo sa iyong ginagawa. Ibig sabihin, walang katapusan ang ating pag-aaral. Kahit po tayo ay may edad na, kahit ano ang ating ginagawa sa buhay, ay kailangan meron pa rin tayong attitude na gusto nating matuto sa buhay. So, bilang mga magulang, ang pagiging successful po ng ating mga anak ay dapat po maka-encourage sa atin. Yun ang magdasig ha aton kinabuhi para maabot han aton mga anak ang ira karuyag nga pagiging manilang puso na kinabuhi. Pero diri ini matutuman atibek, labi na aton mga anak, ko diri naton hiratagan hin mga tools or mga kinaiya nga kinanglanon nira para hira maging manilang puson. Labi na ito mga kabatanunan niya na yung ating mga kabataan kailangan ng guidance or words of wisdom from us, parents. Nakasalalay sa ating mga magulang ang kinabukasan ng ating mga anak. Sinabi po sa salita ng Diyos, doon po sa Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, alam ko ang mga plano para sa inyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. At ibig, plural po ang sabi ng salita ng Diyos. Mga plano. Ibig sabihin, maraming plano ang Diyos para sa ating buhay. At ang kanyang mga plano ay para i-prosper tayo and not to harm you. And these plans to give you hope and a future. Meron akong nagustuhan nga translation, Ate Vic, sa isang translation. Sabi dito sa Jeremiah 29:11, I will bless you with a future filled with hope. Gusto ng Panginoon i-bless tayo, ang ating buhay, ang ating mga anak, with a future filled with hope. A future of success, not of suffering. Although makakaranas tayo ng mga suffering, pero sabi po ng Biblia, ang lahat ng ating mga pagsubok ay pansamantala lamang. That's the good news, Ate Bek. Na ang mga problema natin ay hindi po permanente, Ate Bek. So, hindi po yan palagi ang mga problema. Nalabay at mga problema, pero itplanohan Diyos, di rin na uutod, Ate Bek. Hadidang padayong kita pagsarig ha Ginoo. So, paano natin matutulungan ang ating mga anak? How are we going to help our children's journey towards success? So, as parents, napakahalaga, number one, that we must follow God's way in pursuing the dreams of our children. We must follow God's way. Kasi po, marami pong pamamaraan ang sanlibutan ngayon para maging successful na sa akala nila na sila ay manilang puso na.
Pero ang pagiging successful po sa harap ng Diyos ay hindi lamang na makatapos tayo ng pag-aaral, magkaroon tayo ng magandang trabaho at magandang bahay o merong pera. It's beyond. Sobra pa hiton dapat naton hunahunaon. Hindi po material na bagay lang ang kailangan natin. Kailangan natin ang paraan ng Diyos. Kasi sabi po ng Panginoon sa Isaiah 55, verse 8 and 9, sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang mga paraan at ang iniisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang ating pong iniisip ay dito lang, pero ang Diyos ay napakataas, hindi natin maaabot kung hindi tayo susunod sa Kanya. We must follow God's way. Diba? Pag ikaw ay nakakarinig ng mga taong successful, lalong-lalo na kung nakakita tayo sa Facebook, sa mga nagtitrending, isang click lang ang iniisip ng tao to follow. Diba? Ibig sabihin na you are interested sa taong yan na nakamit niya ang kaniyang pangarap dahil sa kaniyang ginawang pamamaraan. So we follow, we click, and we are following Him. Pero ang tao ay may limitasyon. Pero kapag tayo ay mag-click kan Lord, nga if you are following God's way, sigurado ako na magiging successful ang ating buhay. Sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 7, sabi ng Panginoon kay Joshua, "Only be strong and be courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, so that you may have good success." Good success wherever you go. Amen. So kahit saan ka nandoon, andun ka man sa syudad, andun ka man sa barangay, andun ka man sa malayo nagtatrabaho, o nandito ka sa ating bayan nagtatrabaho, malapit lang, hindi po mahalaga kung saan ka nandoon. Kung ikaw ay nandoon man sa abroad o dito lang sa Pilipinas, ang mahalaga that you are following God's way. Ikaw sumusunod sa paraan ni Lord. At bilang mga magulang, kailangan natin na mag-guide natin ang ating mga anak sa paraan ng Panginoon. Dahil ito ang magdadala sa kanila upang sila'y maging successful wherever they go. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So, yan po ang una. We must follow God's way. Walang ibang paraan kasi mas bright si Lord. Mas matalino si Lord kaysa sa atin. Tayo ay katamtaman lang a little portion ng knowledge ng Panginoon. Alright? So, ang pangalawa po ay mababasa natin sa Jeremiah 33 verse 3. Ate Beck? Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Okay. So sa Jeremiah 33 verse 3, ito ang telephone number papunta sa Maynila, papunta sa langit. Sa Maynila. Ito ang telephone number natin sa langit. Sabi ng Panginoon, "Call unto me, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapakita ko ang great and mighty things which you do not know." So bilang mga magulang, hindi natin alam kung paano natin palalaki ng ating mga anak. Kahit anong isipin natin ang pamamaraan, minsan hindi gumagana. Minsan pumapalpak. Many times meron tayong mga plano sa ating mga anak na ganito ang gagawin natin sa ating mga anak, pero minsan ang ating mga anak ay sumasalungat sa gusto natin. Why not hayaan natin ang Diyos ang mag-guide sa Kanya? Mas the best ang Panginoon. So, hindi lang we must follow God's way. Ang pangalawa, we must call on God.
and ask His wisdom. Kailangan po tumawag tayo sa Diyos at humingi ng karunungan dahil po sabi po ng Biblia sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, kung sino nagkukulang ng karunungan, let him ask of God, humingi sa Diyos, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Purihin ang Diyos na kung tayo ay nagkukulang ng karunungan, hindi natin alam ang gagawin natin sa pagpapalaki sa ating mga anak, nagbibigay po ang Diyos ng wisdom. Ano po ang gamit ng wisdom? Kung ikaw ay negosyante, halos araw-araw kailangan mo ng wisdom. Wisdom is a knowledge, a portion of knowledge whereby you apply it to your problems that you encountered every day and then you solve it. Kaya ang kailangan talaga ng wisdom ay ang mga negosyante. Kasi ang mga negosyante, mga business people, araw-araw yan, may mga sinosolve na mga problems. Kapag hindi ka na makasolve ng problem, sabihin mo na lang, Jesus, ang baton, hanakon problema. Di mo rin magkitalain mga dadaupan, Jesus, ang baton, hanatong problema. So kung nagkukulang tayo ng karunungan, sabi ng Biblia sa James chapter 1 verse 5, humingi tayo sa Diyos, hindi rin halot, di rin selfish, nga di rin maghahataging karunungan. And this wisdom will solve our problems. May mga pagkakataon na sinosolve natin ang ating mga problema sa sarili nating pamamaraan. Tapos nalalaman lamang natin na hindi talaga gagana. Pero kapag si Lord ang ating sinunod at humingi tayo ng guidance sa Kanya, nagiging successful ang ating mga plano, lalong-lalo na ang mga plano natin para sa ating mga anak. Hallelujah, glory to God. At dito po ako magtatapos, mga kaibigan, sa verse, na-bless po ako sa verse na ito, paborito ko po itong verse, kung bakit po si David naging successful sa lahat ng kanyang ginagawa. Sinong gustong maging successful ang kanyang mga anak sa lahat ng kanilang ginagawa? Maging successful sila sa kanilang buhay, sa buong buhay nila. Sa 1 Samuel 18 verse 14. 1 Samuel 18 verse 14, Ate Beck. And David had success in all his undertakings, for the Lord was with him. Amen. Okay, 1 Samuel 18 verse 14. Sabi po ng Biblia, David, si David po ay naging successful sa lahat. Ibig sabihin, walang ginawa si David na pumalpak. Although meron siyang nagawang pagkakamali, pero natuto siya. Pag tayo nagkakamali, dapat tumino na tayo at matuto at huwag nang ulitin ang ating pagkakamali. Dahil kapag ang tao na tumitino, yung may maliwanag ang pag-iisip, hindi niya uulitin ang kanyang pagkakamali. So si David natuto siya sa kanyang pagkakamali. At sabi dito, bakit siya naging successful? Siya ay naging successful because the Lord was with him. And I believe, iiwanan ko kayo sa katagang ito na there is no greater success than being with God. The greatest success that our children na kanilang matatanggap, mararanasan, kung kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Yan po ang ating dalangin, ang ating desire sa ating puso, na kahit saan man tayo magpunta, anuman ang ginagawa natin, anuman ang ating mga plano, dapat po sinasamahan tayo ng Diyos. Because success is not based, hindi po nakabase sa lahat ng ating natanggap na mga material na bagay o nakatapos tayo, nagkaroon ng magandang trabaho. Ang success po ay nakabase po na palagi mong kasama si Jesus sa iyong buhay. His presence is the basis, ang pinakabasihan po ng pagiging successful. So, sa amin pong mga anak, isa na lamang po aming pinag-aaral, si Ate Jididea, senior high school, at yung aming pong dalawang anak,
kahit sila nasaan, we believe na sinasamahan sila ng Diyos. At nakita namin sa aming eldest son, nung siya po ay nagkasakit doon before nag-lockdown, nandoon siya sa Belgium kasi naka-dry dock ang kanilang ship at nagkaroon siya ng sakit. Anong sakit yun, Ate Beck? Gallbladder. At wala siyang kasama. Wala siyang kasama. So, masakit isipin ng yung anak malayo at walang tutulong sa kanya. Ang aming ginawa, sabi namin, Lord, we prayed. Nanalangin kami, Lord, tulungan mo siya. Dalhin mo siya sa ospital. At doon siya sa ospital, nag-iisa. Ang kasama niya, yung doktor, yung mga nurses in a foreign land, sa ibang bansa. Pero kami po ay comfortable because we know, alam namin na sinasamahan siya ni Lord. At nakauwi siya kahit 4 days pa lang ang kanyang operasyon. Nakauwi siya ng safe, nakarating dito sa Tanawan, sa aming bahay, bago nag-lockdown. Few days na lang bago nag-lockdown. Napakabuti po ng Panginoon. And we believe na ang pagiging successful na sinasamahan ka ng Panginoon. Ate Beck, anong pakiramdam mo? Ikaw ba'y naniniwala sa success ng ating mga anak na kahit saan sila nandoon, andun rin ang Panginoon sa kanilang buhay? I strongly believe. Purihin natin ang Diyos. So, ngayong gabi, mananalangin tayo sa salita ng Diyos. Dito po ako nagtapos po sa 1 Samuel 18 verse 14. So, i-meditate niyo yan ang gabi kung paano naging successful David because may mga revelations ini nga ginahatag ka iyo kinabuhi. Father God, thank you so much for your word. Salamat po Panginoon na kaming mga magulang, una sa lahat, na kami susunod sa iyo. Yeah. At hinihingi namin Panginoon ang karunungan dahil limitado kami Panginoon. Minsan kami ay nadi-discourage, nadi-disappoint, nandihina, nanluluya kami Ginoo, tungod mga problema nga adham atubangan. Pero salamat Ginoo, hanimo mga pulong na nagdadasig amon nga kung waray kami may himo kung waray ka Ginoong Hesus. Sanit Lord, bless your people tonight. Bless our friends in Facebook. Bless them, bless their family, bless their children, Lord. Na matuman itira mga tinguhat, ira kasing-kasing, nga maging successful itira mga anak. Diri pinaagihin amon kusog, diri pinaagi among kaaram. Hallelujah. Kundi pinaagi han gahom han imo Espiritu Santo ug pagiya amon mga kinabuhi. Salamat Lord nga amon pagampuyan na Lord nga tanan nga mga kabataan namon Lord, all our children will have a future blessed by God. Amen. Lord, pagpalain mo ang aming mga anak sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ate Beck, purihin natin ang Diyos. Pwede nating basahin ang anumang mga comments ng ating mga viewers para sa ating paksa ngayong gabi. There is no greater success than being with God. Amen. Amen. Allow God's wisdom, not our own wisdom. Wisdom coming from God is more beneficial and substantial. All right. Hallelujah. Ask wisdom and knowledge to Him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So makinig muna tayo sa isang awitin. Si Jesus ang aking musika. Kapag tayo po ay umaharap sa mga problema, umawit lang tayo. Ang nagpupuri at umaawit sa Diyos, gumagaan ang ating pakiramdam. Ako nagkakanta hadto, kundi diri para imo, o
ako maaramhan kahulugan. Ako nga ni waray good hinungdan. Yan ang musika nga hatag, nati kang kasing-kasing ko, ini nga awit. Pagdayaw haimo, tungod gintubos ako. Sanglit ang awit ko, haimo. Ni Jesus, anak kong musika, naghahatag hinkadasig kada letra nga nota. Ni Jesus, anak kong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Yan na ang musika nga hatag, nati kang kasing-kasing ko, ini nga awit. Pagdayaw haimo, tungod gintubos ako. Sanglit ang awit ko, haimo. Ni Jesus, anak kong musika, naghahatag hinkadasig kada letra nga nota. Ni Jesus, anak kong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Ni Jesus, anak kong musika, naghahatag hinkadasig kada letra nga nota. Ni Jesus, anak kong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Alright, Jesus, anak kong musika. So, pagkanta lang kita, padayon ha Ginoo, pagpasalamat ha Dios. By the way, Ate Vic, magpasalamat kita ha Ginoo, din ha tanawan, waray new positive case and COVID. So, salamat ha Dios. Hallelujah. Nga ang Dios padayon na nag-maintain. It-maintain good niya ang kaupay hang Ginoo. Hallelujah, Ate Vic. So, may daban naton na mga comments aton basahon na naton mga viewers yan ang gabi. Okay, na siring ni Agnes Laguns dida sa Cebu. Pastor, lahat ng supporting verse na ibinahagi mo dito ngayon ay ang siyang tugon ng Diyos sa aking dasal kanina. Umiiyak ako habang nakikinig sa inyo. I am so blessed in your program. Salamat. We will pray for you, Agnes, right now. Father, in the name of Jesus, Lord, you know, Ginoohan, sitwasyon niya pinagdaanan ni Agnes, lago niya ng attack na, Lord. We thank you, God, nga your hands is not too short, you know. Lord, ako nagaampo, nga ikaw ginumagahatag ha iya, hingkusog, ha iya hunahuna. Ngan wisdom, Lord, paano ipapatakbo ang business niya, Ginoo. Yes, Jesus. Lord, ikaw, Ginoo, nagahatag ha iya, Lord, han business, Lord. Salit ayaw hiya pabay eh. Ayaw hiya, Ginoo, pasagdi, Lord, yes, ang iya Lord mga Jesus. Gimbubuhat. Ngan ikaw, Ginoo, ang Dios nga kaupod niya, Lord, ang iya business. I believe, Lord, nga ini nga sitwasyon niya na usala ini, Ginoo, kapaagi nga trials nga hiya mudaop dida muduol dida kanimo ngan musalig kanimo. Nagaampo ako, Lord, han imo pauswagon na niya business, Lord. Amen. Dida ha Cebu in Jesus name. Nagampo ako, Ginoo, giyahiya, Lord, pati niya asawa o ganyang mga anak, yang mga trabahante, Ginoo, nga mayada kanuna ig Swiss will do, Lord. Yes, Jesus. Pati aniya, Ginoo, mga
customers Ginoo nga mobayad sa insakto nga ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa comfort nimo nga ihatag Yes, kag O Agnes Lord. nga di siya Yes, Ginoo mabalaka, dili siya malisang ug hain siya Ginoo ug ihasweldo sa iyang mga trabahante. Ikaw Lord magatabang kaniya Ginoo. Yes, Jesus. Ningatak na sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen and amen. Okay, Didi, nasireng Ate Rebecca Bellalonga. Tama po kayo, Pastor. Masarap makinig ang praise and worship song. Ganyan ginagawa naming mag-asawa dahil po wala kaming anak. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Diyos, Ma'am Rebecca, at yung kasama mo dyan, the Lord bless you. Bisan walay ka anak, wala kang anak, pero marami kang pamangkin. Anak mo na rin sila. Okay, kang ati Corazon, need po talaga palaging isasama sa panalangin ang ating mga anak. Minsan di natin alam may need pala sila. That's right. But through our prayers, natutulungan sila by giving wisdom from the Lord. Amen. Kinahanglan suportahan nato palagi ang atong mga anak sa mga panalangin. Lalo na kung malayo sila, Ate Beck. Yes. Malayo sa atin. So, prayer will connect us with God, and God will connect our children to us. Yes. Yan po ang ating koneksyon, mga kaibigan, bilang mga magulang. Kasi meron tayong mga viewers na nandoon sa ibang bansa o malayo sa kanilang mga anak. So, patuloy po tayo sa pag-connect kay Lord dahil ang Diyos ang kumukonect sa ating mga anak. At sa ating panalangin, Ate Vic, nalalaman natin kung ano nangyayari sa ating mga anak. God is giving us knowledge, sometimes a word of knowledge. Isa sa mga gift ng Holy Spirit, alam natin kung anong mangyayari, kaya nakakabantay kita pag ampo diritso nga nagiging safe aton mga anak. Amen. Yung mga anak natin is a God-given gift. Yes. Gift talaga ito niraha aton. Therefore, aton sila i-treasure. Anira mga needs, personal needs, mga material needs, ipoprovide naton. Huwag naton silang pabayaan kay kita gihapon managpanagot sa Ginoo. That's right. And naton helping our children's journey toward success. Bisan dagko na hera, may edad na hera, subaybayan lagi hapon naton sila. Diri naton signgon nga, dako ka naman, sige bahala ka na. No. Our responsibility is to take her haira mga kinabuhi. Because we are the stewards naton mga anak. Naton mga anak is precious iton hera tubangan ha Ginoo. Therefore, we must take her naton mga anak kay hira iton regalo nga ginhatag nga That's Ginoo right. ha aton. May dako nakita, Ate Beck, amo to nakita kaya nag-trending ba Facebook nga, usang lagas na hinduro nga nanay, tapos niya anak, lagas na gihap. Bumisita inian niya lagas yung nanay, nga niya inigin hapo-hapa ng ulo, ngait aton ngayon pag-atimanit aton mga anak, kanat atong kalagas habang tayo may buhay. So, hindi inisip ng nanay na dahil matanda na siya ang aalagaan ng kanyang anak. Dahil ang kanyang anak ay nagkasakit. So, itong napakatandang nanay bumisita sa kanyang anak. Talagang na-comfort ang kanyang anak na matanda. Matanda na. So, hindi po tumitigil, hindi po napuputol ang ating responsibility bilang mga magulang. This is a lifetime responsibility. So, kung nagulat kitang balo sa ira, kung hira na may mga trabaho, in fact, Ate Beck, kung itaton mga anak may mga panginhanglan na arohing kwarta, di kita nasiring, ikaw, kay may ka masweldo. Binubuhat lagap natin ito kay nabuliglap kita haira.
kay ato tong responsibilidad. Nga malipayong ka, Ate Vic, iti mo Amen. ginaapat. Nainumdum ako nga, usa ka bisis, bumisita ako na ako nanay. Anak ko nanay is 92 years old. And bumisita ako one time haiya, siguro mga, kundirak mga ngalimot. Last year. And then, pero bumisita gyap ako aton August. Last na ko nga bisita. Nagas na, no? Siring ni nanay, siring ako, nanay mauli na kami, kaya kinahanglan kami mabalik. Siring ni nanay. Si nanay ato na Southern Leyte. Siring niya, day higda anay, higda. Sapit anay di dia akon, sapit. So akong gibuhat ni higda anay. Parang kamuit gimbuhat tita ako nanay. Iton ba nga, kita nga mga nanay, pag masapit na nga ni aton mga anak, nga mga baby, atong tatapik iton bubot para may sleep. Asyet gimbubuhat ni nanay hakon, gintatapik ang bubot para ako mag-sleep. Tapos nagkakanta siya ng haming banga. So, buot ko magtuok nga nga siguro namimiss good ni nanay an iya pagiging nanay hakon. Oo, so anak ko na lang gimbuhat is ginhangkupan ko na la, tapos ginaharok-harokan. Tapos isignan ko, I love you nanay, salamat ani mo pagtimang no haakon. Diri nga niya naglalaom nga, ati manon nimo. Yes. Bisan na iya pangidaron kahit matanda na siya, pinahahayag pa rin niya ang kanyang pagiging nanay. Ang tingin sa'yo para ka pa ring baby, ano? Oo, bata para anak ko. Oo. And always, anak ko nanay magsisiring, katuna kanina na yamon, pero pamintiyan na siring nga. Sige, tawaga sila, mga kita. Talinis si Kuan. So, nakikita ito na akon mga anak. The way hinanay atiman haakon. Tapos, si ako liwat, pag atiman kang nanay, nakikita na amon mga anak. Anong siring niya ito mga anak? Nasiring anakon puto. Nga nanay, kung malalagas ka nga ni, titimang nuan kagihap namon. Hallelujah. O, dirilan puto, pero nga tulo. Titimang nuan kuno kami nera. Kami duha ni era tatay. So, ang pagtuturo pala, Ate Vic, sa ating mga anak, hindi lang sinasabi. Pinapakita natin, di ba? Pinapakita natin, doon sila natututo kasi mas powerful yung ginagawa natin na nagiging modelo tayo sa kanila. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Adin testimony ni Kuya Renato, siring niya. Good evening to both of you, Pastor. Thank you so much. We are answered prayer because na net swab test is negative result. Thank you for the prayer. All the glory belongs to God alone. Amen. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Oo. We are protected by God kahit anong virus dyan. Okay. So balik kita naton topic naton mga anak anira life journey. Aton nga time iba aton life journey kay sa aton panahon respetado, marespeto god, tapos kunalakat magsasarit ngan ano't bubuhaton nagsasarit. Tapos yan na, Kuya Joel, itong mga young people, yan na. An iba, di rin nagsasarit, nanirakag anak. An iba, sinisiring nawawala lang landas, waray mga batasan, saga diton, tungod diton, mga gadget. Pero I believe na, depende la siguro iton hit, pag dumara iton kag anak. No? Kaya, kung nakaka-gadget man hira, kaya tungod mampud gintagan, mampud naton iton. So, may mga kabataan good nga, sering pa man, muato iton kag anak, tapos dilimara magrespeto, tungod iton era, environmental influence. Pero, once nga makilala ni Raan Ginoo, they know nga importante pala ngayon ang
sugot ngan pag kinabuhi nga malipayon diha sa Ginoo. Okay. Sabi ni Ate Rebecca Villalonga, may time din po na nakakaramdam ako ng lungkot dahil po dalawa lang kami at PW pa asawa ko. Sabi ng asawa ko, bahala na ang Panginoon sa atin at patuloy lang tayo manalangin at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay, Kuya Joel, can you pray for this Ate Rebecca Villalonga? Yan, dalawa lang sila, wala silang anak. Okay, sa mga oras na ito, mananalangin po kami sa inyo, Ma'am Rebecca, at sa inyong Mr. Jan na kasama mo. Panginoon, salamat sa gabing ito. Yes, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na you will be with us until the end of the world. Lord, kahit wala silang anak, Panginoon, at nahihirapan, Lord, ang Mr. ni Ma'am Rebecca, Lord, kami po'y nananalangin na ang iyong presensya ay sumama sa kanila araw-araw. Yes, Jesus. At patuloy nilang maramdaman na kung ikaw ay kasama nila. Lord, sabi mo sa iyong salita, in your presence there is fullness of joy. Amen. And the joy of the Lord is your strength. Yes, Jesus. Panginoon, palakasin mo sila. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagsasama na kahit sa kabila ng sitwasyon na ito, Lord, samahan mo sila. At kami po'y naniniwala na hindi ito permanente habang panahon, habang buhay. Na sa inyong pagdating, Panginoon, ay makakasama ka namin, Panginoon. Lord, I pray for this couple right now. In Jesus' name, release, O God, your comfort na nararamdaman nila na lungkot ay bigyan mo, Panginoon. Pawiin mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Dahil mahal mo sila, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Nga ako, Lord, nagaampuhan mga nanay nga adtuha ibang bansa. Nga naharayohan ira mga anak, Lord. Maaram ka Ginoo kung ano inaabat nga maharayo ha pamilya. Yes, Lord. Labi na Ginoo hiton mga nanay nga maiha na Ginoo nga nagtrabaho Yes, para Jesus. hanira mga anak. Nga nako nagaampo o Dios nga ikaw Lord amo it paghatag Ginoo hingka linaw kusog hanira mga kasing-kasing kalipay Ginoo kanati Jingle kang Yes, Lord. Ching Sandra. kang Raira kang Raisa kang Sandra Lord. O iba pa nga mga nanay Ginoo nga adto ha ibang bansa nga nira pamilya anya Yes, Pilipinas. Lord, I pray for Comfort, Lord. comfort ha ira kinabuhi, Yes. Lord. Habang hira nagtatrabaho, Lord, dito para hanira pamilya, para tira mga anak. Opdi hira Ginoo ngantag hira Ginoo hin kalipay kanunay, Lord, ha ira kinabuhi. Jesus. Salamat Amay. Kanimo comfort nga nira mga anak nga niya Pilipinas, Lord. Imo Ginoong panalipdan gihapon, Lord. Nga diri maadtuhit iba nga mga dalan Ginoo. Yes, oh God. Yes, Kundiri, Lord, makakilala riwat hiraha imo. Lord, salamat imo pag-bless na nira makinabuhi. In Jesus' name. Amen. And amen. So, meron pa tayong awitin, My Soul's Desire para sa ating pong lahat. Diyos, hangin bantad mo ang kinabuhi ko. Nabaruan ko na imugod ginbago. Nga hito nga panahon ako naging alagad mo. Amo ini ang bukos nga hingyap ko. Ang hingyap ko nga ganito, maging mo sa katapon nga alagad mo. Ang hingyap ko
pagsubakhan pulong mo, bugos ko nga hinga. Diyos, ang pagdayaw hati mo langgo. Karuyan ko, ikaw lang ang maghadi. Matungod ikaw, takos maghadi ka, kinabuhi. Nganhani mo, natawong pinintingyap ko. Ang hingyap ko, nga gamit ko, maghino sa katangkod, nga alagad mo. Ang hingyap ko, magsilbi mo Diyos, sundon ang imo kapurot mo, ang pagsubak, ang pulong mo, bugos ko na hinga. Alright, Ate Bek, magpasalamat kita ha Ginoo. Hantanan nga ginbuhat ang Dios, hantanan nga ginupay ang Ginoo, tika nga aton tikang ha aton mga pagampo. Magpasalamat kita nga tanan ha Ginoo, kaya nagbabaton han aton mga pagampo. Ginoo, nagpapasalamat kami, Yes, Father ininamon God. hingyap. Hallelujah, This is our Jesus. desire nga gamitin mo kami, Panginoon, sa pagbibigay ng lunas sa lahat ng may karamdaman, sa Yes, lahat ng may Jesus. problema. Thank you, Father. Panginoon, gamitin mo ang programang ito Yes, na sa Lord. lahat ng aming mga Hallelujah. viewers na meron pinagdadaanan na problema, In ito man Jesus' ay karamdaman, ito man, Panginoon, ay problema sa pamilya, problema sa pinansyal. Jesus. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kasagutan mo, Panginoon. Yes, Lord. Mula sa aming Hallelujah, pagsimula Jesus. hanggang ngayong gabi, Bless kami you, po'y wonderful nagpapasalamat God. sa patuloy Thank you, Jesus. na pagkilos mo sa aming Blessed mga be the buhay, name of the Panginoon. wonderful God, Panginoon, Lord salamat Jesus. po sa iyong patuloy Thank na you, Lord God. Thank you, pour Lord out ng iyong blessing sa bawat isa. Blessed Lord, be the name, the thank you wonderful so much. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng kagalingan ng mga sakit, Panginoon. Jesus' Salamat name, sa iyong thank you for the proteksyon, complete Panginoon. healing right Ang now. aming dalangin, lahat kami Yes, ay Lord proteksyonan mo, Jesus. Panginoon, Hallelujah. sa anumang virus, sa anumang sakit, Jesus' name. na araw-araw ay Jesus' patuloy name. naming maranasan ang iyong mga Jesus' pagpapala. name. Thank Sa you, pangalan ni wonderful Jesus, In Jesus' Amen name, and amen. Amen. Purihin natin ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah. So, patuloy po tayo mga kaibigan sa pananalangin na ang ating bayan, ang ating lugar na kung saan nandoon tayo ay patuloy na maging COVID-free. So, salamat sa Panginoon na naubos na, Ate Bek, itong mga kaso itong COVID kay usahay bagan nagiging ko na lang ito, ano? Kanang tao na lang paagi para humataas. Pero by the grace of God, darating ang panahon, mga kaibigan, magiging normal. At lalong-lalo na sa ating pamilya, kung nandun tayo sa ating mga tahanan, ay patuloy natin na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So yun po ang ating desire, yun po ang ating tinguha, hingyap ha atong kasing-kasing na sumulod ha iya. Ha iya kaburuton ha aton kinabuhi. So, sikreto ngayon, Ate Bek, para maging malipayong ka nga Kristohanon, sundon lang nimo itong kaburuton ng Ginoo. Di man makuri itong pagsunod. Kaya habang ka nagsusunod, bisan makuri itong kahimtang, hindi maganda ang sitwasyon, nagiging magaan ang ating pakiramdam dahil kasama Thank natin ang you, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Okay, prayer request kanina, Kuya Joel. Let's pray. Lord, nag-aampo kami kang Annalyn Mabag, Lord, Yes, dito Lord. ha Burawin. Salamat, Lord, ikaw it maaram, Ginoo, hit panlawas ni Annalyn, Lord. Ako nag-aampo, Ginoo, nga ikaw maghatagin bag-o nga kusog, Yes, tigang Jesus. iyang ulo nga to siyang Yes, Lord. dapadapa. And we pray, Father God, nga ang mga medisina nga iya gintutumar, Ginoo. Mag-ada ini, Ginoo, ipikto, haniya panlawas,
ngan mubalik, Lord, ang makusog niya nga panlawas, Yes, Ginoo. Lord. Kung high blood man ini, Ginoo, hangaran ni Jesus. Lord, an iya mga kaugatan, Ginoo, ibalik ka normal. An iya dugo, ibalik ka normal. Ngan ano pa, Ginoo, nga mga klasyan sakit nga yan naabat, Ginoo. Salamat sa katambalan nga maangkon ni Annalyn in Jesus' name. Father, salamat han imo gahom nga imo ginhiram, Lord, yan ang atak na didto ha Center for Change, Yes, Ginoo, in Jesus. Jesus' name. We thank you, Lord, han imo supernatural healing right now. Tanan, Ginoo, nga may sakit nga ada, Ginoohan mga hospitals. Yes, Yan ang Lord. atak na ada quarantine area. Thank you for the healing touch, Lord. Your hands is not too short, Ginoo. Salit, Lord, hika pahira, ng tambala hira, hangaran ni Jesus. Amen. Amen. So, ulitin ko mga kaibigan sa kanina yung ating verse sa 1 Samuel 18:14. Naging successful si David sa lahat ng kanyang ginagawa. I believe kasama ng kanyang pamilya, for the Lord was with him. So, ang aming pong dalangin, ang ating pong desire na samahan tayo ni Lord. So, at saka Joshua 1:7, Ate Beck, only be strong, mga kaibigan. Maging strong tayo, maging very courageous, at sundin natin ang mga salita ng Diyos. Huwag tayong lumihis sa kaliwa o sa kanan upang magkaroon tayo ng success. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan wherever we go, kahit saan tayo pumunta. Amen. Purihin natin ang Diyos Hallelujah. ngayong Thank gabi. you, Jesus. Glory to God. Okay? Thank you, Lord, sa message ngayong gabi. God bless Ana Marie Isabelo. Alright. Thank you sa message ngayon na pinagkaloob sa amin. God bless. Okay, God bless po sa inyong lahat. So, Okay. Ate Beck, halipot lang durot aton panahon, Ate Beck, pero mag-expect kita buwas, Ate Beck, may na naton testimony, may testimony time naton buwas. Okay, pagpasalamat ang Ginoo. So, may na naton bisita buwas nga teenager nga magpapasalamat ang Ginoo kung anong gibuhat haya kinabuhi. So, hinaot-unta nga aniyo mga anak. So, aniyo pamilya, kunwari ka mo anak, iti mo kaupod yan na, imo sapit, nga i-bless ka mo ni Lord, padayon ka mo tagan hingkusog, comfort, huwag kang malungkot, dahil kasama natin ang Panginoon 24/7. Hindi tayo iiwan o hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Signa ite mo sapit, I love you with the love of the Lord. Yes. Kung mo man ito asawa nga imo sapit, signa anong mangyari, andito lang ako sa iyo. Okay, magandang gabi sa iyo, Ana Marie Isabelo and Roxanne Abila. Magandang gabi, Rolando Alconaba. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang lahat ng nagsusunod ang aton programa. Maupay nga gabi, hayo. Nga ng Diyos magapanalangin, hayo mga kinabuhi. Ini ang aton programa. Ang baton, hanimong problema. Ang Diyos magabidisyon, hayo mga kinabuhi. Okay, good night, hayo mga kabugtuan, mga kasangkayan. God bless. Tanawan, God bless. God bless, Hayo mga tanawan. tanan. God bless you. Maupay ang gabi yung tanan. So, see you tomorrow night. Ang aton testimony time. Good night. Kunding umay